The first is main darts. Ang import package platter material dart ay ginagamit upang magamit ang mga material design wide edge at tools ng platters sa iyong app. Title Pakho 8. Initial route ang mga ruta para sa bawat screen ng iyong app. Kapag tinawag ang isang mga ruta, ang material app ay mga navigate sa tamang screen. Go to the screen page. Screen dart. Ang import package material ginagamit ang mga material design wide edge at tools platter sa iyong app. Nagbibigay ng mga pre-build ng UI components tulad ng buttons, text field at iba pa. Ang screen page class ay isang simpleng stateless wide edge sa platter na ginagamit upang ipakita ang UI ng isang screen. Container wide edge ay isang simpleng white edge na nagbibigay daan sa pag-customize ng layout at estilo ng UI sa code na ibinigay mo. Container ay naglalaman ng isang stack wide edge bilang kanyang child. Ang stack wide edge ay ginagamit upang maglagay ng mga wide edge sa ibabaw ng isa't isang Z-order. Ito ay pakipakinabang kapag nais mong maglagay ng mga wide edge sa ibabaw ng isa't isang parehong lugar sa screen. Ang position widget ay ginagamit upang itakda ang position ng kanyang child widget sa loob ng stack. Sa loob ng position, andito ang text ng Pakpako aiding. Ang image network widget ay magda-download ng larawan mula sa URL at ipakita ito sa iyong application. Gesture detector widget ay ginagamit upang magbigay ng interactivity sa isang widget sa pamamagitan ng pagtukoy sa pagtugon sa mga galaw ng user tulad ng pagtapik, pag-swipe, o pag-drag. Kapag tinapik ang widget na mayroong gesture detector start na ito, ang user ay inililipat sa screen na may pangalan na login. Let's proceed on the login dart. Position, ito ay isang widget na ginagamit upang ilagay ang isang child widget sa isang particular ng position sa loob ng isang stack widget. Ang wedge property sa loob ng container widget ay nagtatakda ng lapad ng container. Ang height 64 property sa loob ng container widget ay nagtatakda sa taas ng container. Ito ay isang propiedad na tumatanggap ng isang object ng klaseng ng box shape. Ginagamit ito upang itakda ang hugis container. Ang text form field at text field widget ay ginagamit para sa input ng email, password. Ang text form field ay ginagamit para sa email at nagtatago kapag may laman na ang field. Ang text field ginagamit para sa password at may toggle button para sa pagpapakita o pagtatago ng password. Ang row ng isang layout widget na nag-aayos ng mga child widget sa isang hanay sa pahalang na direction batay sa horizontal axis ng screen. Ang icon button mayroong mga provided tulad ng icon para sa pagtukay ng icon na
ipapakita at on press para sa pagtukoy ng function na tatawagin kapag ito ay natap. Ito ay isang widget na ginagamit upang magbigay ng espasyo, ngunit walang visual na nilalaman. Mayroong evaluated button widget para sa login button na nag-navigate homepage row kapag na-click. And let's proceed on homepage Dart. Ang homepage na ito ay mayroong interactive elements na nagbibigay daan sa user na ma-access ang iba't ibang bahagi ng app. Ang mga bahaging tracking, burns, at CPR sa homepage na ito ay nagre-representa sa mga emergency scenarios o sitwasyong pangunahing tinutugunan ng app. Ito ay nagbibigay ng mga shortcut o pag-access sa mga mahalagang impormasyon at gabay ukol sa mga sumusunod. Sa gesture detector na naglalaman ng container para sa CPR, booking burns, icon button, mayroong on-top property na nagtatawag na navigator, push function upang mag-navigate sa CPR tracking, at burns screen kapag natap ang icon button. And homepage. Ito ay isang button na kapag natap mag-navigate sa homepage ng mobile app. Ito ay ginagamit upang mag-emergency call. Ito ay isang button na kapag natap upang balikan ang homepage mula sa anumang screen sa loob ng app. First aid. Ito ay isang icon button na kapag natap, mag-navigate sa screen na naglalaman ng mga information at hakbang sa pagbibigay ng first aid sa iba't ibang mga sitwasyon ng emergency. And the last setting, ito ay icon button na kapag natap, mag-navigate sa screen ng mga settings na mobile app. Dito maaaring baguhin ng user ang mga emergency button Dart. Ang widget na ito ay may mga controller para sa name, phone number, at zone barangay. Mayroon ding handle submit function na tinatawag kapag na-press ang button. Ang function na ito ay nag-check kung mayroong mga field na hindi pa naisagot sa pagpapap ng isang snack bar na nagpapakita ng mensahe sa please fill in all fields kung lahat ng field ay naisagot. Magpapakita ito ng isang confirmation dialog na nagtatanong kung sigurado ka bang gusto mong isubmit ang form. Kapag pumindot ka ng yes, itatawag nito ang handle submit confirm function na nag-iipon ng mga sagot at nagpapakita ng stack bar na nagpapakita ng form submitted successfully. CPR Dart. Background color. Ang container sa taas ng stack ay nagbibigay ng background color para sa header ng screen. Header text widget na naglalaman ng text CPR ay nakaposition sa gitna ng header. Ang text style na nakaset sa white color, may font size na 26 at may font family. Ang image, ang container na may image ay nasa gitna ng screen. Ang image na ito ay napapakita ng decoration image na naglalaman ng network image. Ito ay isang visual representation ng CPR procedure, text content.
Ang text widget sa ibaba ng image ay naglalaman ng information tungkol sa CPR procedure. Ito ay naglalaman ng description ng CPR at kung paano ito ginagawa. Meron ding isang gesture detector na nakaposition sa position widget sa ibaba para sa back button. Ang on-top event nito ay naglalaman ng navigator para bumalik sa homepage kapag natap ang back button. Ganun din sa may tracking at burns. First aid dart. Sa loob ng container, mayroong stock na naglalaman ng iba't ibang elemento tulad ng mga larawan at text. Ang mga ito ay ginagamit para ipakita ang iba't ibang mga items sa unang tungkol kit tulad ng adhesive, bandage, gauze patch, medical tape, at iba pa. Ang bawat item ay mayroong kanya-kanyang larawan at label. Ang position widget ay ginagamit upang maayos na i-arrange ang bawat elemento sa screen based sa kanilang position. Mayroong ding mga gesture detector sa ilang mga larawan upang magbigay ng interaction sa user. Halimbawa, kapag pindutin ng user ang isang larawan, ito ay mag-navigate sa ibang screen tulad ng homepage o setting gamit ang navigator. Manual dart. Ang code na ipinapakita mo ay naglalarawan ng isang widget sa Flutter na tinatawag na guides. Ang widget na ito ay isang stateless widget na nagmamay-ari ng isang scaffold bilang kanyang UI structure. Sa loob ng scaffold, mayroong isang container na naglalaman ng isang stack na mayroong iba't ibang mga position widgets. Sa bawat position widget, sinuturo ang position bawat child widget sa loob ng stack. Halimbawa, mayroong mga position widgets para sa mga larawan na ipinapakita ng laylayan ng screen, mga text widgets para sa mga instructions at information, at isang gesture detector sa ibaba para pag-navigate pabalik sa home page kapag natap ang isang image. Sa sumakabilang banda, ang import page Flutter Material Dart ay nagdadala ng mga kani-kanilang package para sa develop ng UI Flutter. Habang ang import package may Pakpako-Age homepage Dart ay nag-import ng isang homepage widget mula sa isang iba pang file ng inyong proyekto. May Pakpako-Age homepage Dart.